Mainit na balita mga boss, dating nakalaban ni Jandrel Casimero na si Yoshinori Aguni ng Japan. Napalaban po siya kahapon October 1. Double knockdown ang nangyari sa laban ni Yoshinori Aguni, sabay tumumba mga boss. Pero sa bandang huli nakuha pa rin ni Aguni ang panalo via unanimous decision. Suabe yung pagkabagsak nilang dalawa dito, talagang sabay. Pwede talagang mangyari yung ganito kapag nagsabay tumama ang suntok. Sa ngayon may bagong kartada na si Aguni na 23 wins, 9 KOs, may 4 na talo. Samantala, Jandrel Casimero pinakita ulit ang kanyang sparring. Nagsisigawan na nga po ang mga Japanese na light sparring lang. Light lang daw ang dapat ibigay ni Jandrel Casimero dahil makikita sa mga suntok niya dito talagang todo. Pero tingin ko hindi pa yan todo mga boss. Kumbaga nagtitipid pa lang siguro si Jandrel dyan. Pero napapansin siguro ng mga Japanese na binibigay na ni Casimero ang tunay na lakas. Kaya sinigawan na dapat hinay-hinay lang ang tirada. Kilala si Casimero na power puncher talaga mga boss. Kaya delikado kapag tinamaan niya ng solid ang kalaban. Ang kagandahan kasi kay Casimero matigas na malakas ang suntok. Ang madalas lang na pinupuna sa kanya ang kanyang stamina. Pero sa skills, lakas at tigas talaga meron siya. Pinakita rin ni Jandrel Casimero ang dalawang ka-sparring partner na matangkad mga boss. Sinabi rin ni Casimero na pwede na raw siyang lumaban ngayon sa 135 pounds dahil madali lang daw sa kanya. 135 pounds lightweight division na po yun. Katimbang na ni Tank Davis at Shakur Stevenson. Siguro kaya ni Casimero ito, mas madali sa kanya pagkuha ng timbang kung 135 pounds. Hindi na kailangan ng matinding weight cutting. Kaya mas pabor sa kanya kung lalaban sa 135 pounds o kaya 130 pounds. Sa iba pang balita, yun nga po sa press con na inattend namin kahapon sa Araneta. Sinabi po ni Manny Pacquiao na negotiating and finalizing na ang laban niya kay Romero. So nandun pa lang sila sa estado na pinafinalize ang bawat detalye. Bago i-announce yan mga boss, kailangan kasi nagkapirmahan na. Kaya abangan ang final announcement mula kay Pambansang Kamao. Malay natin mga boss, papayag si Floyd Mayweather rematch kay Pambansang Kamao. Sa tingin nyo, papayag pa kaya si Mayweather na muling lalaban kay Pacman? Medyo tipid kasi ang katanungan kay Pambansang Kamao sa kanyang press con. Kung medyo mahaba-haba sana mga boss nakasingit tayo. Hihingi sana tayo ng reaction niya kay Crawford versus Canelo Alvarez. Tatanong ko sana mga boss kung ano ang reaction niya kay Crawford dahil ang prediction ni Manny Pacquiao dyan, mananalo si Canelo. Pero nanalo nga po si Terence Crawford kaya kunin ko sana ang kanyang reaksyon. Ito kasi ang unang press con sa final announcement sa October 29 para sa Trilla in Manila 2. Kaya abangan po natin yan mga boss. Kaya manonood tayo dyan sa Araneta mga boss, kita-kita tayo dyan. Parang 100 pesos lang yung entrance dyan, tapos sa pinakalikod 50 pesos na. Malay natin may libreng entrance dyan mga boss dun sa pinakadulo na talaga. Malaki naman ang screen sa Araneta kaya kahit malayo makikita sa screen na napakalaki. Samantala nagbago na palang kalaban ni Marlon Tapales. Kalaban niya si Fernando Toro. Itong si Toro ay may kartadang 11 wins, 10 KOs, may 2 talo. Kaya ang bibida dyan sa Trilla in Manila, Melvin Jerusalem, Yuber Felix Marcial at yung apo ni Muhammad Ali na si Nico Aliwals. Kaya yan ang matinding bakbakan na abangan natin.